Ah, ano po ba yung gusto niyo iparating po doon sa mga bata po na nagbabasa ng mga akda niyo po? Yung pinakalayunin niyo po doon sa gusto niyo po nila matutunan? Hindi siguro matutunan kung hindi isa sa mga layunin ko ay bigyan sila ng magagandang aklat. Hindi kasi ako naniniwala na na napaka-pasay nung sinasabi na yung bata computer lang at TV yung tinatangkilik na ngayon. Para sa akin, kung may mga magagandang aklat pang bata, magbabasa ang bata. So, isa yun sa layunin ko, na bigyan sila ng magagandang aklat para magbasa sila. Kasi sa atin naman, kulang na kulang talaga kahit yung palabas sa TV. Sa pag-aaral parang ng wika, nakita ko na doon sa mga pamangkin ko. Mula bata sila, pag nanood sila ng TV, Barney, wika at saka kulturang dayuhan yun, no? Though ang inaano naman ito, very universal na. Halimbawa yung Dora, yung, diba, sina Barney, universal na yung topic nila. Pero iba pa rin siguro kung merong Pilipino na tinatangkilik yung mga bata sa Pilipinas. So, yung paglalabas ng magagandang aklat para sa kanila, ay susundan pa palagay ko ng mga palabas sa TV, ng iba pang medium, para higit na lumakas yung, ito talaga yung magiging literaturang pambata. Ano ba? Wala naman akong, parang hindi naman nila kailangan ng payo. Kasi, hindi naman yata galing ng mga bata. Basta basahin lang nila yung mga akda. Kasi kanila yun. Kanila yun para sa mga batang Pilipino. Saan niyo po ba hinuhugot po yung inspirasyon niyo po sa pagsusulat niyo po? Sa mga bata. Sa mga bata. Sa mga bata po. May mga writers na ayaw ng mga bata, pero makusay silang magsulat para sa mga bata. Ako yung isa sa mga writers na natutuwa talaga ako sa mga bata. Sincerely. Matyaga ako sa kanila. Ayoko maging preschool teacher, pero gusto ko maging yaya. Yun. So, karamihan po na ginagawa niyo po, parang pambata po talaga siya, diba? Pero dun po sa mga genre po na nagawa niyo, ano po yung pinaka-paborito niyo dun? I mean, playwriting po ba, pagsusulat ng mga picture books or